Okay mga boss, nagtingin-tingin din ako ng mga review ng ganitong sabi nila, ang lakas daw ng tunog nito, at solid daw, solid, maliit lang daw at mura pero napakalakas. Kaya na-curious ako, nag-actual tayo ngayon mga boss. Ayan kinabit natin yan sa speaker na pinagtitesting natin. Ang size nun andito sa loob madilim. Ayan ilawan natin. Yan yung speaker natin. Ayan 6 inches, kita ba yan? So itatry natin kung totoo ngang malakas din. Susubukan din natin yung sinasabi kong input. Diyan tayo kasi tapos na tayo sa ganito. So try naman natin yung input na dito tayo kukuha sa volume, kung anong resulta. Kasi dito, di ba, tinisting natin may konting humming, baka hindi siya perfectly match. Try natin dito. Pero ngayon isusubukan muna natin sa mga speaker na iba bukod dun sa ayan, malakas nga, sagad volume. Okay, sobrang lakas ang Twitter. Hanap tayo ng malakas. Yung niya, yung sipa niya, parang akalain mo na na tawag dito, parang akalain mo na talagang kayang-kaya niya. Kayang-kaya niya talaga yung Kaya siguro yung iba, pakiramdam nila talagang malakas. Kasi malakas nga talaga yung pinaka-unang volume niya. Ayan Kaya lang nakasagad na yung Ngayon, titingnan natin kung kakayanin niya talaga at kung hindi ito iinit. Yun. Pag sinagad ko yung volume niya, basag na. Ayan. Distortion na. Ngayon, papandarin natin gitna. Well, so far hindi naman siya umiinit masyado dito sa kasi yung nakaload natin na speaker ay 8 ohms. Pero pang indoor lang, pang loob ng bahay, sa tingin ko ayos na to. Hindi lang natin alam kung magtatagal yung power supply kasi ito lang yung power supply section niya. Yan. Mamaya susukatan natin yung pinaka output kung ilang volts. So try natin dito sa maliit mga boss. Okay, ipesto ko lang tong babagsak yung ko sa yung base niya. Okay naman yung kalabog niya para sa akin so far. Okay naman yung tanggalin muna natin dito, then ikabit muna natin dito mga boss. Volume. Ito yun. May tao, saglit lang mga boss. Okay. So natisting na nga natin dito. Teka lang. Ilipat natin sa sa audio na hindi kasi nakahina. Yan. Okay naman, may naman siya. So tigilan na natin. Ang purpose natin ito, tingnan natin kung kakayanin sa Meron ako ditong ginawang sub sa LG. Kakayanin to sa LG. Yan. Ito ni-repair ko yung cone nito. So na-stock na matagal. Ayan siya. 200 watts
Kaya sa 200 watts itong ano, yan, 3 ohms. So subukan natin. Dito ihinang ihinang ko na talaga to. Hindi na pwedeng ano, patayin ko muna tong ano. Hindi na pwede ditong ano, ipit-ipit. Then i-actual natin yan sa may box. Yan. Naka ano kasi to, tawag dito. Naka-box to. $200 watts daw ang maximum nito. Nagpalit tayo ng kurito. Tignan natin kung ano, kung kumusta yung performance niya. Kasi nasubukan na natin sa ano. Saglit lang mga boss, may tao. Yan. Okay. So dito, subukan natin sa 200 watts. May ano pala to, naka audio trace siya nga kasi shinare ko lang kung may audio out nga yung ano. Kumbaga, ito kasi yung bass niya, treble at saka volume. Chinik ko lang dito sa volume kung dumaan muna sa tone bago dito para madali yung pag-tap natin. Ngayon, i-on natin uli. Yan. Naka-off yung volume. Ito yung speaker. Okay. Subwoofer to. Bayong-bayo. Aba, pwede. Ngayon, aalamin natin kung umiinit. Ayun. Kaya lang pag ganyang 3 ohms na yung load, ang lakas na pala uminit ng IC. Sa tingin ko dito magtatagal pag ano. Kaya niyang patunogin. Ang pag-uusapan na lang natin dito kasi karamihan sa nakapag-vlog na nito, ang claim nila ang lakas. Ang lakas. Siguro ano, sa opinion naman ng isang technician, tatagal ba? Kung ipapatugtugin mo ng halos mahigit kalahati ang volume tapos ano, mahabang oras, tatagal ba? Kasi madali lang mag-claim na malakas. Pero ang tanong diyan, tatagal ba siya? Hindi masisira. So sa mga nakasubok na, comment na lang diyan sa baba. Ngayon, ilalagay natin 'to sa kaha. Titingnan natin kung ano, kung okay. Ay hindi, mayroon pala ako dong isa. Tika lang. Ano ko dito yung ano, yung sub. Ay mga boss, hirap. Ayun. Ito yung LG. Ang nilagay ko dyan ay Sony. Tanggalin nga natin. Nilagyan ko ng basahan yung ano kasi pasukin na ang mabait. Paano ba pagbukas ito? Nakalimutan ko na mga boss. Okay. So yan yung nilagay natin na Sony. Ngayon ang gagawin natin dyan ay nasa likod kasi ang ano dito eh. Kakabitan natin ng ano. Kakabitan natin ng speaker.
Kuha lang tayo ng wire dito sa mga ano natin. Yeah, ito may mahaba tayong wire. Tingnan natin dito kung uubra. May binabala kasi ako mga boss. So, katingin na natin doon yung ano, ito na yung pinaka wiring. Katingin muna natin dito. Yan. Tingnan natin kung kumusta yung ano, bayo niya, bayo. So ito na. Okay, maganda. Ngayon, hindi gaanong uminit. Hindi gaanong uminit. Ano kasi to, 8 ohms. So nasubukan natin dito sa LG, sa Sony. So papakita ko sa inyo yung laman nitong itong Sony na speaker. Kasi ibabalik din naman natin yung yung dati niya. Kasi yun ang dati dito nakakabit yung isa. Ito kinabit ko lang kasi pan-testing. So ito yung speaker na nakakabit dyan, Sony. Wala nga lang nakalagay kung kung ilang watts. So ibabalik na natin yung mamaya yung pinaka speaker nya. So sunod tayo mga boss sa sa isa pa. Okay, mga boss, so anong nangyari dito ay ganito. Bali yung sinasabi ko na magta-try tayo ng galing naman dito sa pinaka ito yung naalala nyo, ito yung sa mga ni-review nating amplifier kit. Yan, ito. Yan. Ito yung ginawa nating amplifier na ni-review natin na dito sa akin. Maraming nagkukusunada dito. Pero yun na nga, dumating na yung oras niya para gamitin natin. So, nag-tap tayo dito sa may volume. Diba kasi ginawa na natin ang video ganito. Yung isang procedure naman na sinabi ko na technician lang yung pwede kasi delikado. Ayan. So, yung pinaka niyan, pinaka gitna niyan, signal, tapos yung dulo ground. Ayan. So, papunta yan dito mga boss. Kinalas lang natin para ma-expose. So, papunta na yan dito sa pinaka input niya. Yan. Kaya pag pinatugtog natin, itong may connection pa rin yan, itong speaker nasa baba sa box na to. Tapos yung isa naman, ito yung isang speaker pa para naman doon sa ginagamit natin sa kaya sabay silang tumutunog. Yan. Ayan mga boss. Okay yung resulta nya. Tahimik, walang humming. Bakit nga ba ginawa ko ng ganito? Naisipan kong gumawa ng ganito mga boss kasi tamang duda na naman ako. Hindi naman sa ina-underestimate ko tong itong IC na to. Sinubukan ko na siya kaninang gamitin dito sa yung LG natin na sub, 'di ba? Tinanggal na natin yung LG.
yung Sony, yung LG na nilagay natin, sinubukan kong gamitin sa video okay. Okay naman siya, kaya lang umiinit siya. Halos hindi mo na to mahawakan. Ito kasi yung pinaka audio IC niya. So ito yung makabago na ano, ito ay isang ano, parang pinagsama natin yung Class AB design na amplifier, solid state ang tawag nila pag ganito, solid state, malaki. Tapos itong isa naman ay Class D. So Class D amplifier na yan. Ang alam ko rating nito 100 watts. Okay naman siya, pero in terms of power, malakas talaga to si Class AB. Ito ha. Ito 100 watts. 100 watts to, solid state yung mga dati. Ito ayon dito sa mga review at saka sa mga sabi-sabi, wala kasi akong basis kasi o evidence. Gawa ng walang number yung IC Sana ka lang pa-comment na lang. Pero ayon sa mga nakapag-vlog na ng ganito, sabi nila 100 watts daw to na IC. So ang power daw niya ay 100 watts. Ayon sa mga sabi nila ha. Hindi ko naman sigurado kung accurate, pero base sa kasi mga technician din yun, baka 100 watts nga. Ito nakalagay talaga 100 watts power amp. Lipat tayo ng okay, yan palit tayo ng So gumagana tong niya. Yan yung natanggal. Ito yung tumutunog lang, yung ito lang siya na nag-loss tong isaksak natin tong plug. Yan. So pag wala tong amplifier, yan lang ang tunog niya, yan. Wala yung ito lang yung gumagana niyan. So ipa-plug natin tong isa. Yan, mas talaga. I-off na natin. So pinag-comparison ko na dito, pinakinggan kong pareho. Pag solo lang siya alone, solo na nga, alone pa. So pag solo lang talaga siya, magmumukha talaga siyang malakas. Kung siya lang talaga magmumukha. Kaya kanina sabi ko nga malakas yung dating niya magmumukha talaga siyang malakas. Okay naman yung sipa ng bass, maganda naman yung kalansing, okay, maganda. Pero once na tinapat mo na siya sa mga hindi naman sa nagbabase lang tayo sa sa nasa inyo yan kung maniniwala kayo o ito sa akin kasi personal ako mismo nakarinig. Pag sinabayan mo na siya ng 100 watts na solid state, iba ang tunog nito. Mas makapal yung bass, mas malapad ang boses. Overall mas malakas siya. So natatabunan siya. Kaya ang bala ko dito kasi gagamitin ko yan ng ganyan. Gagawin ko na lang tong pang bass. Ito na yung ida-drive ko dito sa box natin na LG. Tapos ito gagawin natin pang boses na lang yung So ito yung pinaka-output niya. Ang gagawin natin diyan, gawin nating mid-high. Tapos ito pang bass. Para bumagay naman. Hanap tayo ng ibang Kasi okay naman yung niya Pag sama-sama okay naman Kasi kanina siya lang kailangan ko pang isagad, pero ngayon yan, gitna lang, okay na pag sinagad ko pa. Diba? So para siyang nadoble na talaga yung power niya nung nag-add tayo ng ganito. Bali ito ipapasok ko na lang dito sa loob. Then ito bala ko kasi gagawin tong personal video okay, maglalagay tayo ng Twitter. Lalagyan natin ng mid-range, tapos maglalagay ako ng
external speaker output yung ano nito para magamit natin. Yun lang siguro mga boss, at comparison lang to ng ano ng Class D Class D IC yan. Para pang thumbnail mga boss, pang thumbnail. So ito Class D na 100 watts, Class AB na 100 watts. Yan, nagkaalaman natin kung alin. So ito in terms pa lang kasi obvious naman, pero sa mga ano kasi, sa mga medyo technical o mga technician, itsura pa lang makikita mo na talaga na may kaibahan at masasabi mo kung sinong lamang. Kaya lang hindi naman lahat kasi na nagsa-sounds ay tawag dito technical, mahilig sa mga ano, kumbaga may malalim na understanding sa electronics. Maaring para sa kanila kasi parehas lang naman 100 watts, parehas lang yan. Pero in terms of tunog, iba talaga yung Class AB. Yan, ito Class AB na amplifier kaysa Class D. Although sinasabi nila ngayon kasi ang mga Class D nga, ano ba ang advantage ng mga Class D? Magaan, hindi gaanong umiinit, tapos maliit lang ang supply, malakas na daw ang tunog. So dito makikita mo, ito yung power supply ng ginamit natin sa ating 100 watts na Class AB. Samantala ito naman yung SMP na power supply ng Class D na IC yan. Pareho sila 100 watts, pero in actual magkaiba talaga sila ng tunog. Malayo. Ito ay personal opinion ko. Ngayon, kung hindi naman kayo agree, okay lang kasi lahat naman tayo entitled sa kanya-kanyang opinion. So yung aking experience, sinishare ko lang dito sa pamamagitan ng video. Hindi ko kayo pipilitin na maniwala o kailangan paniwalaan nyo yung sinasabi ko. Ngayon, kung paniwalaan nyo, okay. Kung hindi naman kayo maniwala, okay lang din. Kaya sinasabi ko na lahat tayo entitled sa ating mga kanya-kanyang opinion. Pero kung kayo mag-opinion, wag nyo namang i-insist na paniwalaan din ng iba. Okay lang na mag-comment kayo dyan, i-share nyo yung opinion nyo. Pero wag nyong sabihin na paniwalaan. Wag nyong ipersa o ipilit sa iba na maniwala sa opinion nyo. Ganun lang yun mga boss. So sa akin okay naman kasi combination naman siya magkaiba ng tunog okay. Naging okay naman resulta. Okay naman. So abangan nyo, siguro sunod na part na lang gagawin ko siya ng kung ipapasok ko lang dito sa loob yan, tapos bubutasan ko na to, hanapan ko kung saan ko ilalagay yung setup natin ititesting ko din pala siya ng ito mismo yung ikakabit ko dyan.